Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Seven. Tama pa ulit. 7. Tama. Ayun! Parang kinabahan ka. May mga kasalubong ba tayo? Ako po si Justin Piñon, isang mentalist. Gandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ako po si Justin Piñon at isa akong mentalist na kabasa ko ng isip. Kailangan ko ng 2,500 piso. Sino may 2,500 piso? Meron ako. Baka malay mo, hindi lang 2,500 piso mamaya. Ayan. Hawakan mo muna to, Toto. Balik yan, trend. Tingnan mo muna, baka may ano yan. Butas. Okay naman, baka may butas o wala. Wala. Tapos kuya, hawakan mo to Walang mamaya. pentel pen. Okay, Toto, tingnan mo kung meron talaga. Kung nandiyan yung 5 piso, tingnan mo. Sige, hawakan mo. Dyan. Ayan, dito. Tingnan mo kung nandiyan, Toto. X-Men, di ba? Ayos, okay. Talagang sinikip pa. Ito yung gagawin natin, Toto. Gusto ko kumuha ka ng papel na pera kahit kanino dyan. Yung sayo, gusto mo yung sayo? Okay ba sa inyo yung kanya? Okay. Meron na. Okay. Ngayon, since alam ko naman na pera yung hawak mo, pera ng pera na yan. Alamin ko kung ano yan. Toto, hindi ako sure kung nakikita mong mabuti, pero Toto, tignan mo kung nakikita mo yung serial number. Alam ko na nagsisimula siya sa letra, tama ba? Okay, good. Based sa pagsabi mo ng oo, nasisense ko na yung unang letter is A, tama? Tama. T? Tama. Ngayon nasa mga numbers na tayo, tama? 9? Tama. 0? Tama. 8? Tama. 5? Tama. 2? Tama. 7? Tama. Hawakan mo to, Toto. Baka iniisip nyo, tsamba lang yun, di ba? Gusto nyo na isa pa? Sige, kuha tayo ng kahit anong papel na pera, kahit kanino, okay? Ito. Meron na akong hawak. Meron na, o sige, bigay mo sa akin ulit. Ito? Ayan, good. Kung kanina binigay nyo sa akin, papel na pera galing sa Pilipinas, I know na ito, galing to sa ibang bansa, tama ba? Tama. Galing lang to sa Asia, tama ba? Tama. Asia, okay. Hindi ko alam kung saan nagsisimula, kung sa letters or sa numbers, pero isipin mo kung sa letter, huwag mo sabihin na malakas ha, pero isipin mo kung letra or number nagsimula, okay? Naisip mo na? Isipin ko lang. Oo. Oo. Okay, good. A? Tama. Okay. Ngayon nasa numbers na tayo, okay? Magsimula tayo sa unang number. Ayoko na. Nakikita mo ba yung unang number? Kita ko. Okay, good. 2, Tama. 7, Tama. 4, Tama ulit. 3, Tama pa rin. 7, Tama pa ulit. 7. Tama. Ayun! Kung napapansin niyo, kumukuha ako ng baseline dun sa kausap ko. Yung baseline is kung paano ko malalaman kung ano yung letters and yung numbers na nasa isip niya. So kung napapansin niyo, hahawakan ko siya sa shoulder niya. Tawag ng mga psychologists dito is muscle reading. Bawat pagbanggit niya yon, may certain reaction ang muscle niya. Na alam ko kapag pag nag-focus na siya on a certain number, malalaman ko kung ano yun based sa pagtanda ko kung ano yung number na yan. Mahusay. Akala namin tsamba lang, pero baka makaisa pa. Pwede pa isa? Ilan yung hawak mo, Toto? Tatlo. Okay, based dun sa tatlo, hindi ko sure kung ano-ano yung mga hawak nyo, no? Pero Toto, gusto ko kumuha ka ng isa tapos itaas mo. Ayan, nakataas na. Nakataas na, okay. Ngayon, Toto, hindi ko alam kung ano yung hawak niya, pero huwag sabihin sa akin kung ano yung hawak niya. Sabihin niyo lang ako kung tama o hindi. Alam ko na maliit lang yung hawak niya, tama ba? Tama. Kaya niya itago sa loob ng kamay niya, tama ba? Tama. Feeling ko, based sa magsabi ng tama, masaya kayo, feeling ko laruan lang to, tama? Tama. Maliit na laruan, siguro mga ganito kaliit. Okay. Tama. Pokemon ba yung nalaruan? Ayun! Next item. Nakikita niyo ba yung hawak niya? Ngayon, based sa pagsabi ng oo, nasisense ko na yung hawak niya is medyo pahaba. Yes. Huwag niyo sabihin ng malakas, pero nakikita niyo ba yung kulay? Hawak mo ba ay marker? Tama. Ang pentel? Tama ba? Palapakan naman natin siya. Last item. Hawak mo na? Hawak na. Okay, nakikita niyo ba yung kulay? Kulay green. Medyo maliit din. Gamit niyo yan, gamit ng lalaki, pwede rin sa babae. Lighter ba yan?
Palabakan naman natin si Toto. Akala ko unang-una scripted eh. Pero totoo pala. Patingin mo, medaya ba? Wala kasi nandito tayo, saksi tayo, kitang-kita ang dalawang mata natin. Nakakakaba kapag crowd, of course, kasi pag nagkamali ako, maraming makakakita, right? And maraming nanonood sa akin. So at stake dito yung kabuhayan ko, tsaka yung pangalan ko. Manong, kano ba isa? Sa pagpanalo ng loto, hindi ko alam kasi hindi ako nakakakita ng future. Pero possible siya na pwede ka manalo sa mga poker games. Kasi nung nag-uumpisa pa lang ako, naglalaro ako ng poker, nalalaman ko kung binabluff or dinodouble bluff na ako ng kalaro ko. Meron ako subukan kung okay lang sa inyo. Puhulaan ko kung magkano yung kinita mo ngayong araw. Tatalikod ako, bibilangin mo kung magkano yung kinita mo, tapos huhulaan ko kung magkano, ha? Tapos subusin ko muna itong fishball. Tapos na. Pa. Ngayon, gusto ko, isipin mo mabuti kung magkano yung kinita mo, ha? Meron ba itong lampas na sentimo? Basta sama-sama na lang dyan, pati 20% centavos. Abot na 1,000. Tampas. Lagpas 1,000. 1,029. O Manong, wala ba akong libre dyan? Oo, galing. Paano niyo nagawa yun? Pinabahan po ba kayo pag magkamali? Para kala ko magkakamali eh. Parang hindi naman lahat ng tao kayang gawin yun. Ang mind reading kasi, pinapakita ko ang kapangyarihan ng isip ko, no, through pagbabasa ng isip ng tao. Kasi may iba't ibang klaseng mind readers na tinatawag. Ang pinaka ginagawa ko kasi, ang tawag dito is mentalism. Tawag sa akin ng mga tao is the mental assassin. Bakit mental assassin? Kasi I can assassinate your mind. Pagbend ng metals, pwede siyang gawin sa kahit anong tinidog na ibigay nyo sa akin. Human skill lang din siya na natutunan ko. Okay? It's just an illusion kapag nag-bend ako ng metals. Kung paano ko nagagawa yun, kayo nang bahala mag-isip. Di ba? Kung paano ko yun nagagawa. Yun yung pinaka-mystery. Una-unang kailangan ma-develop is yung dedication mo sa craft. Okay? Kasi kung hindi ka passionate, hindi mo magagawa lahat ng pwedeng mong achieve as a mind reader. Kasi ako, matagal ko ito pinag-aralan. Siguro 12 years na, 12 to 13 years ko na ito napag-aralan. Body language reading, kumbaga. So, kailangan matuto ka kung paano ka magbasa ng body language. Yun yung ginawa ko, nag-aral ako. So, nag-research ako na nagkaroon ako ng mentors. May nabasa akong book kasi, book ni Alan Pease and Barbara Pease. So, parang sila ang naging mentors ko. Nalaman ko na kaya mo pala makabasa ng isip sa pagtitingin lang pala, pag-observe ba ng galaw ng mga tao. Ako kasi, bata pa lang ako, mahilig na ako mag-observe ba. So, siguro bata pa lang ako, innate na sa akin yung tumitingin sa mga tao. About 10 years ago nun. Nagkaroon ako ng girlfriend nun. So, tumagal kami ng 5 years. Kami na mula nung high school hanggang college. So, yung school namin sa college, magkatabi kami. Tapos, one time na lang, nung ika-5th year namin, may nangyari, nag-break kami. Nasaktan ako nun, tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Ganun, sobrang masakit yung nangyari. Until one time, when I woke up, sinabi ko sa sarili ko, what if I can read minds? Diba? Baka pag kaya ko pala makabasa ng isip, baka mabasa ko na may mangyayari na sa amin. O kaya what if I can hypnotize people? Baka makuha ko siya ulit. Hypnotize ko siya para bumalik sa akin. Di ba? So yun yung naging goal ko. So ang ganda na naging outcome nung pangyayari yun, all because of a heartbreak. Parang kinabahan ka, may makakasalubong ba tayo? Ay, oo nga, ito. Yan. Yan, ano yan? Tubig? Siguro. So you think this is water and this is acid. Let's see. 1, 2, 3. Yeah! See,
we're mabait. Para maging professional mentalist ka, kailangan mo ng gigs, kailangan mo ng shows, right? So sa isa sa mga shows ko, isa sa mga gig ko sa isang company, may nakapanood sa akin na researcher ng isang TV show. Kinuha niya ako. Pwede na ako tumingin. Ayan, Ma'am Susan, nakita niyo na lahat? Okay. Sige, Ma'am Susan, loud and clear, what is the word? Amerika. Ang galing. Okay, ika-fifth year na yon of practicing mentalism bago ako lumabas sa TV. Naging sunod-sunod na kasi mga pinagpasapasahan na ako ng mga shows, ng mga network. X W 0 0 2 8 7 9 8 7. So, ang nakakatuwa naman, yung mga TV guesting, nagbunga siya. Binigyan ako ng TV show ng ibang network, binigyan ako ng radio show, binigyan ako ng internet show. Okay, based on your answer, it is like cap for something? Yes. A cap? Think of kung anong klaseng cap siya. Cap for a camera? Yes. For camera, yes? Mr. Harris said, yeah, I know for a fact that you're thinking of the letter... Ako, si Johnny Capignon, ang nakakabatang kapatid ni Justin. Mostly ako yung guinea pig. Bale, madaming times natin na-test niya sa akin yung bago niyang mga act, gano'n. Pero as many times na tinanong ko sa kanya kung paano niya ginagawa yung mga yun, never niya sinasabi sa akin kung paano niya ginagawa. Harry Potter? Yeah. Thank you. How did you do that? Tingin? Harry Potter. Thank you very much. Nag-aral kasi ako ng business management. Ako, sabi ko sa sarili ko, ayoko naman sila suwayin. So, pero sabi ko sa sarili ko, ito na yung gusto ko gawin habang buhay. Ito na. So, kailangan paghirapan ko to. Kailangan panindigan ko to. Alam niyo, there are a lot of negative things when you do magic Marami yan. Baka it's the work of ng devil. Ang dami. So, kinakausap namin siya tungkol dyan. Even yung mother niya, sinasabi rin na, etong Christian views dyan. Alam mo dapat yung boundaries mo. Doon namin nakita na responsible na mentally siya. Hindi siya gumagawa ng mga bagay na yung against the norm ng Christianity. Actually, as a father, noong una, dinidiscourage ko siya. Kasi siyempre, you want the best for your children. Nasa business ako talaga, so I wanted him to go into that direction also. Pero talaga nandun sa puso niya Yun ang nakita ko na. And sabi ko nga, hindi siya pwedeng maging tao na yung pinipilit ko So, he needs to be himself. Susubukan ko ngayon is mag-drive ako ng naka-blindfold. So ito, parang metal metal blindfold siya na para pag sinuot ko, hindi talaga ako makakakita. And this, parang sakto na pag sinuot ko, kita niyo naman, diba? Hindi ka dyan. Hindi ka makakakita dyan. So, yan, black yan. Walang silip talaga, diba? Pag suot mo na siya. So pag suot ko na siya, hindi na ako makakita. And kasama pala natin ang isang cameraman from GMA. Ang tip ko lang sa'yo, bro, huwag kang magsalita, okay? Huwag kang mag-sudden movements. So kung nyari may nakikita kang kotse, isipin mo lang na may nakikita kang kotse. So Marco, tingin ka lang sa kalye. Okay, good. Nakamdama ka sa muscles mo. May mga kasalubong tayong kotse, no? Since sa loob tayo ng village, may mga nakapark na kotse, di ba, Marco? Yes. Okay. Una mo nakita siguro, SUV na black. Hindi ko alam kung nasa na tayo, no? May mga bahay left and right, di ba? Tingnan dito sa kabila kung anong number na yung bahay dito. Para lang sure. Nakikita mo? Yes, okay. I'm guessing number 7. Yes, okay, good. Pinakamahirap para sa akin ngayon gawin yung blindfold driving is una-una, naka-blindfold ako, nasa labas ako, nasa kalye ako na maraming pwedeng mangyari sa akin. Pwede ako mabangga, pwedeng may bumangga sa akin kasi hindi ko nakikita yung lahat Di ba? Itim talaga and dapat ito yung panahon na itatrust ko yung skills ko and yung senses ko. Isipin mo kung nasa tamang road, right? Pag nasa tamang side pa tayo ng road. Good. Tingnan mo nga kung anong nakikita mo mga kanto.
Baron Street. We're good. Parang kinabahan ka. May makakasalubong ba tayo? Yeah. Kinabahan ka. Malaking truck. Tama ba? Tama. Parang kinabahan ka eh. Naramdaman ko sa... Yan, tama lang yan. Kunyari, may makakasalubong tayo. Huwag kang masyadong relax ka lang. Kinakabahan ako. Kasi nga, baka anytime pwedeng mabangga o may bumangga sa amin. Lahat eh. Dahil sinasabi niya kung ano yung number ng bahay, yung lugar, saka sa truck. Hindi ako mapagpaniwala sa mga magic o mga ganyan. Pero nung dinemo, nandun ako mismo. Tapos sinasabi niya yung mga lugar, yung number ng bahay, yung mga nakakasalubong. Wow, and ibang klase yun. Mind-blowing. Lalo yung mga concepts na matagal kong practice, tapos gagawin ko siya for the first time, tapos nakita ko successful, yun yung pinakamasarap na feeling. The topic for today is persuasion. Sino ba sa inyo dito gusto matuto na mapa-oo yung mga clients niyo? Taas ng kamay. Pag hindi ako nagpo-perform, isa sa mga ginagawa ko is hinahire ako ng mga companies to conduct seminars and to teach them how to read body language. Lalo na yung mga kliyente ko kasi nasa sales industry. Tinuturuan ko sila kung ano mababasahin mo sa kausap mo para malaman mo kung oo ba siya or hindi. 1, 2, 3. Napakinggan niyo yung tunog? Hoy, parang may lumapag ah. With the help of my family, with some of my friends, nakatayo ako ng restaurant na ang pangalan is Mental Assassins Wizards Den. Yung resto, kakabukas lang niya nung May 3. Pero yung concept niya, ang tagal na. Okay, excuse me po. Ako yung magtatrabaho muna. Pwede ka bang kunin yung sing-sing mo? Yan. Yan, lalagay ko lang dyan. Lalagay ko lang dyan. So, bakit kailangan yung sing-sing? Para pag bumagsak tong coin na to, pag tumama, mapapakinggan mo kasi medyo maingay tayo. So, tatakpan ko lang. Pag ginawa yung unang coin, yan yung pakinggan nyo maiga. 1, 2, 3. Napakinggan nyo yung tunog? Hoy, parang may lumapag ah. Ang mga waiters ko doon is nagmamagic. So, habang hinihintay mo yung pagkain mo, nag-order ka, hinihintay mo yung pagkain mo, may lalapit sa yung waiter para magican ka. Okay, close-up magic. Anong panahon na yun, nagpa-plant ako ng seeds. Ngayon, bumubunga na yung mga seeds na plinant ko. Think of the first letter. Think of the second letter. Think of the third letter. So ngayon, nakikita ko naman na yung trabaho namin as a mind reader, medyo tumataas na yung class niya sa society ng Pilipinas. So, natatanggap na siya. Pero, syempre, hindi pa ng majority. Ipapakita ko muna sa kanila kung anong sinulat ko. Sana makita ng audience yung passion namin at manood sila. Manood sila, relax, enjoy, wag muna nilang isipin ng mga doubts. Kasi yun naman yung gusto namin mangyari, di ba? Yung mag-enjoy sila, makalimutan mo nila yung mga problema nila. Palapakan naman natin yung mga nag-volunteer. Gusto ko ma-welcome kasi pag sinabi minsan, pag sinabing mentalist ka, totoo ba yan? Hindi naman eh. Ano ba yan? Ano daya, di ba? So ang gusto kong mangyari is, pag sinabi kong mentalist ka, parang prestigious yung dating eh. Di ba? Parang totoong trabaho siya. Parang, uy, okay to ah. Ang ganda ng profession mo. Di ba? And natutuwa naman ako na sa magic industry, hindi lang mentalist, sa magic industry, parang ang taas ng level ng magic ngayon. Pag sinabi mong magician ka, wow! Naniniwala ako na walang imposible, lahat may paraan. So kung kaya ko maging mind reader, kaya nyo rin maging mind reader. Basta alam nyo lang kung ano yung proseso, kung paano nyo gagawin yun. I-visualize mo kung ano gusto mo, na kung kaya ko, kaya nyo rin. So Andrea, from the 3, gusto ko kumuha ka ng isa and just say yes kapag hawak mo na siya. Yes. Yes, okay, good. Ngayon, I'm not sure kung ano to kasi based sa pagsabi mo ng yes, I can sense that the object is small. Tama ba? Yes, small. Can you please think of the color? Nakikita mo ba yung color? Okay. Okay, parang confused ka, no? Silver? Oo. Okay, silver. Can you please think kung ano man yung object na yan? Meron ka ba nito? Meron. Meron ka nito siguro sa bag mo, I'm not sure. I'll go with a nail cutter. Oh my God! Yes! Thank you very much. Maraming salamat.